Yo, what's up mga best friend? Magandang buhay po sa ating lahat. This is your best friend Moto. Another day, another vlog ngayong umaga. So we have here our ADV 160 mga best friend. At ito, today's vlog ay meron ho tayo dito. Andito yung ipinamana ng ating kaibigan si Master Pogi. Yan, shout out muli kay Master Shane. Congrats again sa newly born na baby boy. Another blessing yan sa family ninyo ni Doc Lorraine. Yan. Palakas kayo at pinag-pray namin kayo. Hindi ko pa to nalilinisan. Kabibigay lang kasi ito mga best friend. Ayan, as you can see, medyo madumi talaga. Kaya meron tayo ditong mga panglinis ng CVT. And then ito mamaya mga best friend, i-port natin ito. Ayan, itong mga to, itong dinadaanan ng bola. As you can see mga best friend, no, napakatulis. Medyo matalim mga best friend, ano? Siyempre, tumataas kasi dyan yung bola mga best friend para kahit papaano makaiwas sa damage sa bola, i-port natin ito. Medyo gasgasin lang natin ng konti para mawala itong yung matalim na yan mga best friend. Yan, 1, 2, 6 yan siyempre. 3, 4, 5, 6. Alright, so linisan na natin mga best friend. Baka linisan pa ng iba. Saka natin baklasin mamaya yan. Yan, linisan natin mga best friend. Yeah. Yan, so nalinis na natin mga best friend. Ang gawin natin bago natin baklasin yan, yung ating panggilid, stock panggilid. Ayan, i-port muna natin ito mga best friend. Alright, so ayan, natapos na nating mag-grind mga best friend yung kanyang mga dulo-dulo. Ayan o, pansinin niyo mga best friend. Mag-focus ka, ayan, para makita nila. So hindi na gaya dati na napakatulis na parang ganito yung edge nya mga best friend. So dito ay pasensya na kayo sa kuko ko. Ano. Alright, so okay na mga best friend. Ready na itong ating ikakabit na mga CVT set dito sa ating Honda ADV 160. So oras na para magbaklas mga best friend. Let's go! So sa pagbaklas dito sa CVT or panggilid ng ADV 160, ito munang tanggalin mga best friend. Allen yan. Tapos ito 8. Tapos yan mga best friend. Okay, 1, 2, 3, 4. Let's go! Yan, nalis na mga best friend. So tanggalin natin, then siyempre alisin natin itong kabitan nitong. Yan, na-press na natin yung sa likod kaya tanggal na. Next, tatanggalin natin dito. Merong tornilyo dun mga best friend na nakatago. 1, tapos 2, 3, then 4, 5, 6, then 7. Ito 7, tapos 8, then 9 mga best friend, then 10. Okay, 10 lahat yan mga best friend. Let's go. So yung tornilyo dito mga best friend na 8, yan, gamit tayo ng ganito mga best friend para masungkit natin. Yan, boom. Meron kasi itong plastic na to na tatama. Yan, kaya kailangan natin na mga ganito or ganito mga best friend. Yan, 8. So, diskarte lang mga best friend para matanggal yung nag-iisang tornilyo dyan. Let's go! So, natanggalan natin lahat ng mga tornilyo nyan mga best friend. So, 10 lahat dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, pwede na natin tanggalin ito mga best friend. Dahan-dahan lang. Yan. Tatanggal na. Tatanggal na. Huwag kang babagsak kasi one hand lang tayo. Ingat. O, gano'n lang kadali mga best friend, di ba? Mamaya lagyan natin ito ng grasa
gamit tayo ng high temp. Ayan, high temp grease. Lahat ng mga pwedeng lagyan ng grasa dyan, lagyan natin ng ganito, high temp. So syempre tanggalin natin yan, and of course yan mga best friend. So ang size nito mga best friend ay, kung hindi ako nagkakamali, ayan, 19 mga best friend. 19 dito, 19, tapos yung dito sa tornilyo dito mga best friend ay 22. So let's go, gamit tayo ng impact wrench. Eto mga best friend, sa pagpapaluwag mga best friend ng mga tornilyo, pwede kang gumamit ng impact. Ayan, wag lang sa pagpapahigpit mga best friend, gamit tayo ng torque wrench. Ayan, meron tayo dito nasaan yun? Ayan, dalawa yan mga best friend. Unahin natin itong bell. Yun, o diba? Next, itong drive face. Drive face, let's go. Tanggal. You know. Alright, so tanggal na mga best friend. Yan, dito na lang sa gilid-gilid. Yan. Ito yung drive face. Yan yung stock drive face natin. Mamaya kumpara natin sa ipapalit natin mamaya mga best friend. Pagilid lang natin yan. Okay. Siyempre nakatanggal na to. Okay. Ayan mga best friend. So ito yung torque drive natin. Ito pa rin yung gagamitin natin, stock. And ito yung pulley natin. Nandito yung mga bola. Yan. Alright. So yan, medyo madumi na rin mga best friend, no? So dito naman tayo mga best friend, para matanggal itong nut na yan mga best friend, ay kailangan natin ng special tool na ganito. Ayan, kompleto tayo mga best friend. Gamit tayo ng impact wrench. Ayan, so ito nakasalpak na. Kailangan nang suportahan ito mga best friend ng dalawang paa. Ganyan ang technique ko mga best friend, kasi yung spring, yung centered spring ay may puwersa na yan mga best friend, kaya suportahan mo na ng ganyan. Okay, let's go. Ikot na, ikot na, ikot na. Ayun, tingnan nyo yung puwersa nung center spring. Sabi ko sa inyo buti na lang naka alala yung dalawang paa natin. Ayan. Alright, so this is it. Ito yung papalitan natin mamaya mga best friend. Ito yung ating center spring, 1000 RPM. Ang ipapalit natin ay 1,200. Ayon kay Master Pogi, 1,200 daw yan. So the same mga best friend yung kanyang ikot. Kung pansinin ninyo, yan, magkumpara tayo ng spring. Itong ipapalit natin ay parehas po na clockwise yung kanyang ikot. Pag ganun mga best friend. Ayan clockwise yung ikot niya. Pag ganun. Okay. Pati dito mga best friend, ayan, yung gamit natin clockwise din. Ayan. Okay. Clockwise. May guide tayo dito. Siyempre kakabit pa rin natin yan, itong plastic na block na yan. Then gumagamit ako mga best friend ng torsion control. Ito maraming ayaw gumamit ng ganito mga best friend. Pinakasapatos or pinakasapin ng center spring. Torsion control ang tawag dito. Yan, ang ginawa ko dito mga best friend, nung bago ko siya kinabit, may mga spaces kasi sa gitna dyan mga best friend, dito sa gitna, na masisilip mo yung mga bola na maliliit sa loob. Ang ginawa ko, nilagyan ko to ng grasa, high temp grease mga best friend, yung nilagay ko, yung ipinakita ko sa inyo kanina.
na high temperature grease and isiniksik ko dyan mga best friend sa loob. Kaya may grasa yan sa loob. Yan yung mga sekreto ng ating CVT mga best friend. Ayan yung ating, ito yung stock. Sa kaliwa stock. Ito yung ikakabit natin mga best friend. Kumpara natin ano. Okay. So yung bola ko 14 straight 14 yan mga best friend. Oo nga ano. Yung pansinin niyo yung stock mga best friend, makapal dito eh. Pero dito mga best friend hanggang diyan oh. Oh. Ported din ito mga best friend. Yan oh. Ito. Ito. Yung mga dulo ng mga dinadaanan ng bola. Yan dito. May pagkakaiba nga. Ito kasi ito makapal pa eh. Oh. Siyempre stock to mga best friend. Hindi siya ported. Yan oh. Dito. Yan. Unlike dito, yan, ported siya. And then ito naman mga best friend. Kumpara natin dito sa drive face ng stock. So ito yung stock sa kaliwa. Ito naman yung ipapalit natin. Parang walang pinagkaiba. So ano kayong pagkakaiba nito? Parang wala. Ay hindi ito nakaangat mga best friend. Oh. Ayan may nakaangat dito. Pinakakon niya to. Alam niyo yung magic washer na nilalagay. Ito kasi itong stock mga best friend, plain na plain. Oh. Ayan, walang nakausli. Ayan dito. Dito sa ulo niya. Wala oh. Pero ito mga best friend, meron oh. Ayan oh. 1mm siguro yan mga best friend. Sa tansya ko lang 1mm. Ano pa? I think wala na mga best friend. Ay itong bell. Eh syempre obvious. Itsura pa lang mga best friend. Ang layo na. Tsaka itong bell na to. Ito. As in napakakinis mga best friend dito. Ayan. Talagang napakadulas. Ayan. Kung pwede lang magsalamin ano pwede. Ayan. Yung dito niya mga best friend, makinis. Pero dito mga best friend, ayan, pinakita ko sa inyo may mga linyang maliliit. Ayan o, di ba? Ewan ko kung anong gamit yan. O, sa mga expert dyan, comment nyo nga kung bakit may mga linya-linyang maliliit yan dyan, kung anong may tutulong yan dun sa clutch. Alright, so maglagay na tayo ng mga grasa-grasa mga best friend. So itong torque drive mga best friend, may dalawang bearing sa likod, sa loob niyan na magkabilaan. So isa yung dito sa bungad, ito mga best friend, tapos yung andito sa loob. Ayan. So kapain nyo na lang ng daliri para malagyan ng grasa mga best friend yan. Ayan, gamit natin itong high temp na to, high temp grease. Tapos dito mga best friend, baka nakakaligtaan nyo ito, may bearing dito mga best friend yan o, dito nakasalpak yan mga best friend yan sa dulo nito. Ito, okay, umiikot yan mga best friend yan. Ngayon para maalagaan yan, lagyan din ng grasa. Tignan nyo mga best friend, gamit tayo nito, maalisin natin yung lock nya. Ayan o, okay, yan, natanggal na. Tapos pakita ko sa inyo yung loob ng bearing. O, tignan nyo, grabe, halos matuyo na. Oh. wala nang grasa mga best friend. Buti nakita natin ano. Ngayon lang tayo magbubukas nitong bearing na to. Simula nung nabili natin itong ADV 160. Yan, itong motor natin na yan. Okay. So, kita nyo. Kaya kahit brand new mga best friend, dapat makita nyo na to. Yan, lagyan natin ng grasa yan mga best friend. Alright mga best friend, nalagyan natin ng mga grasa na lahat-lahat. So, i-install na natin dito sa torque drive mga best friend ito. Pero syempre, ilagay muna natin yung lock nya mga best friend. Yan, hindi pa nakalock yan sa likod. Yan. Ayan, nailagay na natin yung lock mga best friend. So itong torsion control na to, ilagay na natin dito sa ilalim, sapagkat sa ilalim ang pwesto nyan. Then itong gamitin natin.
Okay. Inilagay pa rin natin yung guide niya, itong plastic na yan mga best friend. Then syempre ipapatong na natin dun sa may torsion control. Ito mga best friend. Ito. So ganyan mga best friend ang kanyang magiging position. Saka natin ipapatong ito mga best friend. Ayan. Okay. Ito na. Isa sa mahirap gawin pagka naglilinis ng CVT ay yung magbalik nito mga best friend. Kailangan ng dalawang paa, support ng dalawang paa. Yan, ipakita ko sa inyo mga best friend. Alright, so eto na. Ang technique dyan mga best friend, apakan natin. Pag nailagay na ganyan mga best friend, apakan mo. Yung isa, apak din. Saka natin nilagay yung tornilyo. Alright. Nice one. So, gamit yung tools na to mga best friend, ito ay makokontra natin, ilalagay natin yung dalawa na yon dito sa dalawang butas para maigpitan natin ito ng gamit yung torque wrench mga best friend. Yan, pakita ko sa inyo. Ang torque dito mga best friend, itong lock na to ay 59 Newton meter. Okay? Gamit tayo ngayon ng adjustable torque wrench. Yan yung malaki. So, para mahigpitan natin ito mga best friend dun sa right torque nya, which is 59 Newton meter mga best friend. At para magamit natin itong pangkontra mga best friend, ipapasok natin dyan sa dalawang butas na yan mga best friend, ay ipasok muna natin dyan mga best friend. Ayan. Pero hanggang sa kon lang, wag isagad mga best friend para hindi i-istorbo itong bakal na nasa gitna. Yan, para mailagay natin itong pangkontra na yan. Yan o, ganyan. Then, gamitin na natin itong torque wrench. So, higpitan na natin mga best friend. Pag lumagutok mga best friend, tama na. Yun. Yan, ulit-ulitin ko lang. Pag lumagutok, yun na. Huwag mo nang idiin mga best friend. Yan. 14 lahat mga best friend, 14 grams yung ating bola. Mag-experiment tayo mga best friend. Yan. Okay. And syempre, eto na. Yan. Yung torque nito mga best friend, itong lock dito sa may bell ay 49 Newton meter ito. Okay, so higpitan na natin ito gamit ito mga best friend. Kailangan ulit natin itong pang kontra na to. Yun, lumagutok na. Yan, wag mo nang diinan. Dito naman tayo mga best friend. Lagyan na natin ito. Ito naman mga best friend ay 59 Newton meter naman ang kanyang torque. 59. Gamit ulit tayo ng pangkontra. Ito mga best friend. Nandiyan yung pangkontra. Yun. Lumagutok na. So all goods na. Ganun lang kadali mga best friend. Huwag kang gagamit ng torque ng ito, ng impact wrench pag nagpapahigpit ka dito mga best friend. Ayan, pinapaikli mo lang yung buhay ng tornilyo natin dito. Ayan, kaya maraming nagpapamachine shop mga best friend kay best friend Ronel. Ayan, shout out sa Weldcast Fabrication.
kaibigan natin yan. Ayan, nagpapa-retread dahil nalulus thread siya. Ayan, impact tools pa more. Ayan, impact tools. Mai-impact po talaga yung mga thread ninyo pag ganyan, mga best friend. Alright, so paandar na natin mga best friend. Excited tayong marinig kung anong tunog neto. Baka may kumakalansing mga best friend, ano? Let's go. Yun. Yun na. It's alive. It's alive. So good. Maganda yung play nung kanyang tawag nito, yung belt. Ano sa tingin niyo mga best friend? Okay lang ba to? Yung play ng belt natin? Sa tingin ko okay. Hindi naman siya ganun kapagpag. So far, matino, walang ibang mga unusual sound mga best friend, ano? Alright. I-revolution natin mga best friend. Tingnan natin, check natin. Revolution check. Ayan, i-revolution natin mga best friend. Tingnan natin. Okay. Let's go. Revolution ko lang mga best friend. Alright, yan po yung tunog mga best friend. Ano sa tingin nyo? May narinig ba kayo na hindi maganda? Mga best friend, comment nga kayo dyan. Okay, comment down below kung meron kayong nakita na problema mga best friend. Yan, okay lang ba yung tunog mga best friend? May napansin ba kayo na hindi maganda? Ay paki-comment nga mga best friend para naman malaman ko, kasi siyempre hindi naman tayo expert sa pagmemekaniko. So ikabit na ho natin lahat-lahat ng mga dapat na ikabit mga best friend, yung takip niya. Ayun mga best friend, dito naman tayo ngayon sa itong mga nut na to, itong mga tornilyo na mga to mga best friend. Kanyang torque mga best friend ay 7 Newton meter. Lahat yan, lahat ng mga tornilyo dito sa cover mga best friend ay 7 Newton meter. Okay, so pati yan ay tinotorque natin yan mga best friend. Gumagamit tayo ng torque wrench. Tapos syempre hindi na itong malaki ang gagamitin natin, yun ang maliit, kasi 7 Newton meter na ang kailangan natin. Ito kasi 28 yung minimum niya, 28. So dito tayo sa isa, and which is 5 to 25 Newton meter. So itong mas maliit naman. Ayan, dapat meron tayo kapag ka nagdi-DIY ka mga best friend, dapat meron itong mga to. Ayan. Okay, ang cute, ano? 7 Newton meter. Alright, so ito mga best friend, hinigpitan na natin 7 Newton meter. Ayun. Ayan. Wala kasing tunog mga best friend, pero nararamdaman ko. Ayan o. Ayan. Ibig sabihin 7 Newton meter na siya. Ito pa. Ayun. Yan, lagyan na natin yan mga best friend. Ayan, sugpitan natin gamit itong torque wrench. 7 din, 7 Newton meter. Yan,
Ramdam nyo. Goods na yan. Next. Goods. And then last, syempre ito mga best friend, Allen. Ito ang gamitin natin. Ito mga best friend. Ayan, dapat kompleto kayo. Mga ganitong tools. Pang Allen naman mga best friend. Ayan, tapos mga extension bracket na pang convert mga best friend sa mga sizes. Dapat meron kayo. Ayan, o, diba? Sakto. O. Okay, so 7 Newton meter. Ayos. Alright. Nice one mga best friend. Alright. Nice. So all goods na yan mga best friend. Yan. Paanda rin natin mga best friend. Tignan natin ulit. Yan, umaandar na. Tignan nyo itong work area natin. O, di ba? Ayan yung mga stock natin mga best friend. So nakakabit na yung pinamana ni Master Pogi. Yan, thank you so much Master Shane sa ipinamana mong CVT upgrades. Pang CVT upgrades natin. Ayan. Alright, so far so good. Ayan, panglinis natin ng CVT. Ito yung mga tools natin. Kaya kung may mga magpagawa dyan mga best friend, ayan, sabihan nyo lang ako. Ayan, kahit isang kape lang mga best friend, pwede na. Ayun, marami pong salamat mga best friend sa inyo pong panonood. Ayan, abangan nyo po mga best friend ang ating mga performance check. Gamit natin itong bagong CVT upgrades ng ating ADV 160. Baka hindi pa kayo naka-follow. Ayan, mag-follow na kayo mga best friend para maabangan nyo po yung mga videos na tulad po nito. Ingat po tayo lagi mga best friend. When you ride, live your pride. At sa Diyos lamang umasa. At huwag sa maling akala. See you po.